This is Calayan Island, one of the islands of Cagayan Province. Nagpa-stranded kami dito para masubukan kung kakayanin ba namin mag-survive ng 24 hours gamit lang ang mahahanap namin sa island na to. Tignan natin kung kakayanin ba namin ang challenge na to o hindi. First thing we have to do is to make a shelter. Gagawa tayo ng masisilungan ngayon kasi napakainit ngayon. So nag-ikot-ikot na kami para makahanap ng mga pwedeng magamit at para makagawa na rin kami ng silungan. This is gonna be useful sa survival mode natin. Tara! So pinutol ko na tong kahoy na to para gawing poste. Tapos naghanap kami ng dahon ng nyog para sa magiging bubong. Habang napuputol naman ako ng dahon ng nyog, inakyat na ni EJ yung puno ng nyog para maiinumin tayong bubong sa mamaya. Guys, buti na nandito si Eugene, the Bukoman. Hey! Let's go! Guys, so nahanap lang natin sa floor. Pre, white na siya, pre. Ayun. Pwede, pre. Sakay. So we got our buko and let's check kung anong ginagawa na ni Dom dun. Tara. Go! Natapos naman na ni Dom yung poste na pinutol ko kanina. Kaya tinawag ko na siya para tumulong magbuhat. Kita nyo naman guys, pagod na pagod si EJ dahil lumakyat pa siya ng puno ng nyog. Tapos napakainit pa. I think we got some visitors right here. May mga napadpad dito atin mga tourist, no? Si ate, interview natin kung saan siya galing. Taga-Calayan ako, sir. Ay, taga-Calayan pala. Pero itong anak ko sa kayang pinsan ko, galing po sa Tuaw. Ah, Tuaw. So hindi pala sila tourist, taga dito talaga sila. After a quick rest, nilagay na namin yung magiging bubong na ginagawa naming silungan. At sinubukan na namin yung buko na kinuha namin. Sa totoo lang guys, I think this is the best na natikman kong buko juice ever. Pre, solid. Ang ganda ng pagkatamis niya, pre. Yeah. Fishing, pare. Let's go! Nagpulot kami ng mga hermit crabs para gawing bait para makahuli tayo ng isda. Nakakainin natin. Tigpapakain natin sa isda. After natin mahuli yung isda yung kakainin natin. Ay, ang galing mo talaga, pare. So papunta pala ako sa dagat guys. May nahuli na agad sila. Sinubukan pa namin manghuli pero hirap na kami makaulit. Pero guys, sobrang enjoy mag-snorkeling dito. Guys, update. Kung ano yung nakuha namin na isda kanina, yun parang huli namin. Kasi it's so hard catch fish. Kahit meron kaming spear gun. So yun nga guys, nag-try na kami ng spear gun pero wala pa rin. Out of nowhere, biglang may dumating na lalaki na may hawak na parang ugat ng puno na nakapagpabago ng sitwasyon namin. Sumisid siya sa pinakamalalim at nilagay niya ito sa pagitan ng mga bato. Then exactly 2 minutes, ito na nga yung nangyari. Parang pinupulot na lang namin yung mga isda kasi hindi na sila makalangoy na mabuti. Sabi nga ni Kuya, parang nahihilo daw yung mga maliliit na isda sa ugat na nilagay niya. And safe pa naman daw kainin. Mas pinasolid pa ni Kuya ang experience namin dito sa Calayan dahil sa ginawa niya. Pati ako, hindi ako makapaniwala sa ginawa ni Kuya. Paano natin lulutuin yun mga par? Ha? Dom, nakanga ng apoy. Subukan naming mag-start ng fire out of food. And I've never tried that, so we're gonna try that right now. Kumuha kami ng coconut husk, nagputol ng stick at ayun nga, inumpisahan ko na gumawa ng apoy. Kinamangin, tamper ka. Mahirap din pala gumawa ng apoy guys without the proper tool. Naawa na ako sa mga friends ko na nagugutom kaya mas ginalingan ko na at binilisan ko pa. Ayun na nga guys, napakadali lang gumawa ng apoy. Lalo na kung may dalangan lighter. Thank you kay Kuya. Meron kaming ulam mamaya. So yes, we still have 17 hours left bago makaalis dito sa Calayan, dito sa island. So guys, so yan ang nag-iisang source of fresh water dito sa my beach and I'm really thirsty. More. After a few hours of not drinking pure water, this is very satisfying feeling.
And nagpalamig na rin ako dito kasi sobrang init dito sa island. Alright, so it's time to try yung niluto nating isda. Mukbang. Inuna namin kainin yung medyo malalaking isda kasi niluto naman namin sa nyog yung maliliit na isda. Medyo sketchy yung luto pero okay lang. Medyo bored na ang lahat after kumain. Habang si Dom naghuhukay, papakita ko naman sa inyo guys ang ganda ng Calayan. I'm gonna make it step by step. Lay with the leverage, play the best I can. I'm gonna bag it and send Pwede nyo rin subukan akyatin itong bato na to, pero konting ingat lang. it'll fade. So bago pa magdilim, kumuha na kami ng mga kahoy para makagawa na ulit kami ng apoy. We still have 12 hours before we leave this island and ayun, sinusulit na lang namin. Pre, gaba may hotdog dito, pre. Ito naianod, ganun po. May survival ba naman hotdog, pre? Pre, pinapalatan nyo naman na scripted na pre. Okay. Anong favorite part mo ngayong araw, pre? Favorite part ko ng araw is yung part na araw. Yung part na araw. Ngayon. Ayun. Ano nangyari sa atin? Yung ano pre. Yung nanguhuli tayo ng ulam natin. Sorry, yung ulam natin. Tayo. Like Basta. first scout bro. Ikaw daw, anong favorite part mo ngayon? Saan ka na? Kalapit ka na, bes. Tatakpan ka na ito, oh. Yeah, dito ka kasi ito. Yan. Yan, nakikita. Pre, anong favorite part mo ngayon, pre? Nagpana ako. Wala. Kaso isa lang natamaan. Wala. Hindi mo naman nahuli. Tapos natulog pa ako. Yun ang pinakamasarap talaga. Tapos nakaligo ka pa no? Oo Talaga, nakangisip na naman ako. Ikaw par, favorite part mo ngayon, pre? Favorite part ko talaga yung uhaw na kami. Oo, ako. Napilitan ako umakyat ng buko. Pre, solid pre, nakalimasan ng buko par. Pero lang masaya din naman. Favorite part ko ngayong araw, yung namumulot tayo ng mga isda. Gumamit sila ng ugat ng balete ata yun, gano'n. Parang hinihilo yung mga isda. Buti na lang dumating si kuya kasi sobrang hirap na kami maghanap ng isda kanina. So yun, that's my favorite part. Uy. Napaka-solid ng trip na to, guys. Hindi man namin kinaya yung gutom, pero at least naging masaya at unforgettable ang experience namin dito sa Calayan. Until next time.